That is attitude. Ngunit ang tendency natin is always to what? To be angry. Is always to retaliate. Is always to hate instead of love. But if we are to become difference makers for Jesus Christ and His kingdom, kingdom blessings to all. I trust that all of you are doing great by the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. Today, we will consider some verses from scriptures upang tayo ay mapaalalahanan na bilang mga alagad, we can live as difference makers para sa ating Panginoon Jesus. If you have your Bible with you, please turn with me to Matthew chapter 5, verse 13. Matthew chapter 5, verse 13. I will be reading from the English Standard Version Bible. Ang sabi dito, "You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet." Hundreds of years ago, meron isang tao who got the morning newspaper, and to his shock, nakita niya ang kanyang pangalan sa obituary column. The newspaper reported the wrong guy by mistake. Ang una niyang response, nung mabasa niya ang kanyang pangalan doon sa column ng obituary, ay shock. Bakit ako dito? Teka lang, sabi niya, buhay pa ba talaga ako? O totoo itong nakasulat sa dyaryo? Matapos niya ma-regain ang kanyang composure, on second thought, sabi niya, teka, tignan ko kaya kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin. At nung pagbasa niya sa dyaryo, nakita niya na meron isa nagsabi that the dynamite king dies. At meron din nagsabi na he was the merchant of death. Dahil siya ay tinaguriang inventor ng dynamite. A merchant of death. Sabi niya, teka, is this how I would like to be remembered? Is this how I'd like others to remember me when I'm gone? So he got in touch with ang kanyang feelings at ang sabi niya, I will decide. Hindi ito yung papaano gusto ko maalala ako ng mga tao pag ako ay wala na. Kaya simula sa araw na ito, sabi niya, magdedesisyon ako and I will start working towards peace. Ang taong yan ay si Alfred Nobel. And he is remembered until today for the great Nobel Prize. Alfred Nobel made a difference in his lifetime that he is remembered until today. Sa panahon ng Panginoon Jesus, ang asin ay napakahalaga at ang value niyan ay katulad ng ginto. In fact, during the Roman period, ang asin ay ibinibigay bilang sweldo sa mga sundalo. Ito ay mahalaga sa panahon ng Panginoon Jesus dahil sa kanyang kagamitan sa araw-araw na pamumuhay nila. At ginamit din niya itong image na ito dahil ito ay mas maintindihan
ng mga alagad niya kasi nga makarelate sila dito. Hindi lang ito para maging preservative, pero ito rin ay ginagamit para ma-enhance ang lasa ng anumang pagkain. Bilang mga covenant people, alam din nila ang kahalagahan ng asin. Dahil sabi nga sa Ezra 7:20-22 na ang asin ay ini-store nila sa isang room, ang tawag doon ay chamber of salt na nasa court ng temple. So that they would always provide salt. Kasi alam nga natin sa Old Testament, ang mga sacrifices that are acceptable sa ating Panginoon Diyos ay ang mga sacrifices na merong asin. At alam din nila ang tungkol sa salt of covenant. Makita yan sa Leviticus kung saan sa panahon ng Old Testament, kung ang dalawang partido ay would come to an agreement, gagamit sila ng asin at ang asin ay ginagamit hindi lang to add spice ang kanilang pagkain, ngunit ito ay nagsisimbolo na ang kanilang agreement ay incorruptible or permanent. Kaya sa Biblia, ang asin ay nagsisignify ng everlasting covenant. At hindi lang yun, it also symbolizes purity, wisdom, perfection, hospitality, durability, and fidelity. Ngunit pagdating dito sa New Testament, makita natin that the ultimate sacrifice ay ang Panginoon Jesus na. Kaya hindi na kinailangan pa ang animal sacrifice. So sasabihin natin, so hindi na kailangan ang asin. Ngunit kung titignan natin ang Romans 12 verse 1, inurge o minungkahi ng Apostle Pablo na ang mga believers would be what? Would be living sacrifices. So kung ang Old Testament nagre-require ng asin para sa kanilang sacrifice, sa panahon ni Pablo, sinasabi niya sa mga mananampalataya na bilang living sacrifices, ang kanilang buhay must be salted as well. Nung sinabi ng Panginoon Jesus sa mga alagad sa Matthew 5:13 na sila ay asin ng sanlibutan, sinasabi niya ito sa kanila dahil nais ng Panginoon Jesus na ang mga alagad will make a difference in this world. Jesus wanted His disciples to make an impact sa mundong kanilang ginagalawan. Ngunit ang katanungan, how can a disciple become a difference maker for Christ? Papaano ang isang alagad can make a difference in the kingdom of God? Kung titignan natin ang Lucas, okay? Luke 14:34, meron isang kasagutan ang sinasabi dito. And let me read ang verse. Salt is good, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is of no use, either for soil or for the manure pile. It is thrown away. He who has ears to hear, let him hear. Hindi aksidente na dinugtong ni Dr. Luke ang mga salitang, he who has ears, let him hear. Because to hear is to listen, and to listen is to learn. And to learn is to obey. We can become difference makers for Jesus Christ and His kingdom if we will walk in the pathways of obedience. So ang una, papaano tayo maging difference makers for Jesus Christ? Ang una, kinakailangan we have the right relationship with Jesus Christ. At ito ay makikita sa ating obedience sa ating Panginoon Jesus. Bilang mga alagad, kinakailangan natin sumunod sa Panginoon,
Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, ngunit sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, anuman ang mga circumstances surrounding us or ang mga hamon na kailangan nating harapin, kinakailangan in good times or in bad times, patuloy tayo sumunod sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Dahil ang mga taong nakapaligid sa atin are watching our lives and our testimony should bring glory and honor sa ating Panginoon. Only with right relationship sa ating Panginoon, we can be a difference maker for Him. Kung sisilipin natin ang Bible, makita natin ang iba't ibang mga examples ng godly men kung saan sila ay sumunod sa ating Panginoon. We find sa Daniel, siya ay sumunod sa lahat ng pagkakataon. We learn of the story ni King Darius kung saan nasa loob ng 30 days walang mananalangin sa kaninumang Diyos o sa kaninumang tao kung hindi kay Darius. But Daniel continued to pray bilang act ng kanyang obedience sa ating Panginoon. He was thrown into the lion's den. Pero makita natin in the end that King Darius made a decree na ang lahat should fear, should tremble sa harapan ng Panginoon Diyos. Ganun din si King Nebuchadnezzar at ang kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang sabi doon, kinakailangan silang mag-bow down before the image that King Nebuchadnezzar built. Pero sumunod sila sa Panginoon Diyos to worship only the living and the true God. So that sila ay itinapon doon sa furnace. In the end, King Nebuchadnezzar blessed the name of the Lord. We also heard of ang story ni Paul and Silas in prison kung saan sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa Panginoon, nakita ng jailer ang buhay na nasa Panginoon, and this made the jailer come to know Christ. Kung titignan natin, before ang verse 13, makita natin sa verses 11 and 12, ang sabi dyan ng Panginoon, "Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you." Alam ng Panginoon Jesus that ang mga believers ay hindi lang magkakaroon ng buhay na maayos, na masarap, ngunit there will be times of persecution. Sinasabi ng Panginoon, para kayo ay maging asin sa mundong ito, manatili kayong masunurin sa Panginoon Diyos, upang ang inyong buhay ay mag-reflect ng katotohanan ng buhay na Diyos sa inyong individual lives. Dahil ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos, our obedience proves our love for Him. And this is what distinguishes us from the rest of the world. We are known to be lovers of God instead of lovers of the world. Kung lahat ng inuutos ng Panginoon Diyos sa atin ay nasusunod natin, tayo nga ay maging asin. We can add flavor sa mundong ito. We can be difference makers for Christ and His kingdom. Ngunit ang una, kinakailangan na tayo ay meron tamang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya, anuman ang circumstances na sa paligid natin, kung ano man ang mga hamon, mahirap man sumunod, madali man sumunod, ang sa atin ay ang patuloy na sumunod sa Kanya. Kumusta ang ating pagsunod sa ating Panginoon kahapon? How about today? How is our obedience to the King of Kings? Ano ang mga hamon ngayon na iyong hinaharap na nagpipigil sa iyo upang sumunod sa Panginoon?
Kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay asin. At para ikaw ay maging asin, para ikaw ay maging malasa sa mundong ito, kinakailangan makita ng mundo na ikaw ay patuloy na sumusunod sa Panginoon Diyos. Kung sisilipin natin ang salita ng Panginoon, saliksikin natin ng mabuti, makita natin lagi na ang pagsunod sa Panginoon Diyos ay may kalakip na reward. Tama ba? Kaya sa mga kabataan, di ba ang sabi, children, obey your parents in the Lord. Yan ay may kalakip na pangako. Yan ay may kalakip na pagpapala. Yan ay may kalakip na blessing. So para sa mga alagad ng Panginoon, tayo ay asin na ng sanlibutan. And we should be making a difference in our world today. Before we can ever be a difference maker, we need to have the right relationship with God through Jesus Christ sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Pangalawa, hindi lamang right relationship with our God, pero ang pangalawa, for us to become difference makers, we need to have the right relationship with each other. Let me read to us Mark 9, verse 50. At ang sabi dito, salt is good, but if the salt has lost its saltiness, papaano pa daw ito magiging salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. Have salt in yourselves and be at peace with one another. Kung titignan natin at babalikan natin ang sermon ni Jesus on the Mount, we will notice that Jesus enumerated ang daming list ng papaano ang isang disciple niya mamuhay. Ito ay may kinalaman sa ating relationship with others. Inilaan ng writer ang 3 chapters para sa sermon ni Jesus, simula sa chapter 5 hanggang sa chapter 7. At makita natin dito si Jesus telling the disciples about anger against their brother or against his brother. Makita natin dito Jesus telling his disciples about lust, about divorce, about oaths, about retaliation, about giving to the needy, about loving their enemies. At makita natin na ito lahat relate to how ang disciples should conduct themselves as salt in relation to ang iba. We should be at peace with one another or with each other. Ang kapayapaan ay isang regalo mula sa Panginoon. Makikita natin yan sa Isaiah and even sa Leviticus. At makita natin na ang Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, ay ibinigay sa atin ang kanyang kapayapaan. And this would relate, okay? This is directly related. Itong kapayapaan na ibinigay ng Panginoon Jesus sa mga alagad has to do with ang attitude at ang action ng mga believers. Makita natin na ang presence ng kapayapaan ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya indicates ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang pananampalataya maging sa kanyang pagsunod. Dahil ang Panginoon Jesus na made a way for us to have peace with God, itong kapayapaan na ibinilagay niya sa ating mga puso ay ang parehong kapayapaan that will enable us, that will help us share peace with others so that we become publishers of peace. Sabi sa Isaiah, at hindi lang yon, ang sabi sa Korinto, tayo ay nagiging ministers of reconciliation. Sabi yan sa 2 Corinthians 5:18. Alam ng Panginoon Jesus ng kanyang mga alagad will deal with different kinds of people in this world, with different personalities at different characters. Kaya inadmonish na niya, itinuro na niya sa kanila that they need to live peaceably with all of them. In that way, they can serve as salt to preserve ang alin, ang harmony within homes, sa mga workplaces, and even in communities. So katulad ng asin, they can add flavor to relationships when they are at peace with each other. They can bring healing
doon sa mga broken relationships. Bilang mga alagad ng Panginoon, we are to live peaceably with others. Ibig sabihin nito, we are to respond differently. Opposite doon sa mga impulses, yung mga feelings na nararamdaman natin when others wrong us. Yun ang gusto ng Panginoon. We respond differently to our enemies. Kasi di ba ang sabi dyan, instead of hating our enemies, we are to love our enemies. We are never conceited. We deal humbly with others. Kaya nga, in fact, sabi dyan sa verse 12 ng Matthew, ang sabi dyan ni Jesus sa mga alagad, rejoice and be glad pag ikaw ay persecuted. Bakit? Because your reward is great in heaven. That is attitude. Yan yung tamang attitude ng isang alagad ng Panginoon. Ngunit ang tendency natin is always to what? To be angry. Is always to retaliate. Is always to hate instead of love. But if we are to become difference makers for Jesus Christ and His kingdom, we are to operate on the opposite. And through the power of the Holy Spirit, we can live a dynamic kingdom-driven life that makes us different from the rest of the world. Sabi nga ni John Piper, ang issue ay hindi sa ating kamao at sa ating bibig. Ang tunay na issue ay nasa ating puso. A heart that is at peace with God can also be at peace with others. And dahil dito, we can live harmoniously with each other and we can glorify ang ating Panginoon. Makita natin yan sa buhay ni Stephen kung paano sinabi niya sa point ng kanyang kamatayan, Lord, do not lay this sin up against them. At ang perfect example natin ay ang Panginoon Jesus who lived a sinless life, who met the needs of the people as He ministered to them. He healed the sick ones. He cast out demons. He raised their dead. Pero anong ginawa ng tao sa Kanya? Pinatay pa rin siya. Ngunit, ang sabi ng Biblia, He was like a lamb led to slaughter. He kept silent and He did not defend Himself. But He submitted sa kalooban ng Panginoon. And look what happened. We were given reconciliation. We were reconciled back to God. And because of what Jesus did, we have peace with God. Ours is the task as salt to preserve and add flavor to our world by living peaceably with one another. Kumusta ang ating relasyon sa isa't isa? Is it cold? Is it tasteless? God wants us to be the salt of this earth by living at peace with each other. Let us be bearers of God's peace upang ang ating Amang nasa langit will be glorified. May dalawang magkaibigan na katira sa gubat. Sila ay ang kabayo at ang tigre. Araw-araw na lang, ang dalawang ito ay wala nang ginawa kundi magtalo. At ang pinagtatalunan nila ay ito, kung ang damo ba ay blue or green. Napagod na si tigre kasi ini-insist ni kabayo na ang damo ay blue, hindi green. So, bago pa maubos ang pasensya ni tiger kay horse, sabi niya, ganito na lang, puntahan natin ang king of the jungle and let us ask him kung ano ba talaga ang kulay ng damo. Kung ito ba ay green or ito ay blue. So, pagpunta nila doon, sabi ng kabayo, sige ako na magtanong. Sabi niya, king, ano ba talaga ang kulay ng damo? Di ba blue? Sabi ng hari, oo, blue nga. So, natuwa si kabayo at umalis sila doon. Ngunit, pagdating ng hapon, bumalik ang tigre sa hari. At ang sabi niya, king, di nga ba? Hindi talaga blue ang damo. Di ba green talaga? Sabi niya, alam mo, ganito yan. Lahat tayo nakakaalam na ang damo ay green, hindi talaga blue. Ngunit, ano ba yun? Bakit ba ninyo pag-aawayan pa ang kulay ng damo? Di ba higit na mahalaga ang relasyon ninyo sa isa't isa? Kasi sabi niya, dito sa aking kaharian, ganito ang sistema. Hindi tayo mag-antayan kung sino ang dapat umunawa, kundi uunahan na natin ang paggawa ng mabuti dito sa kaharian upang patuloy ang kapayapaan sa ating gubat. Kung titignan natin, bilang mga alagad ng Panginoon, hindi tayo mag-antayan kung sino ang dapat mauna gumawa ng mabuti.
Kung sino ang dapat maunang humingi ng kapatawaran o kung sino ang dapat magpatawad, kung sino ang dapat maunang umunawa o kung sino ang kailangan, kung sino ang dapat magmadali na umunawa. Bakit? Dahil ito ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi tayo mag-antayan, kundi tayo ay mag-unahan gumawa ng mabuti para sa isa't isa. Bakit? Tayo ay mga asin. We have to preserve. We have to add flavor sa ating mundo. Instead of waiting, we do what we have to do bilang mga alagad ng Panginoon. So, to be difference makers, ang una, we need to have the right relationship with our Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng ating pagsunod anuman ang circumstances around us. At ang pangalawa, to be difference makers, we need to have the right relationship with each other. At ito ay makikita sa ating pamumuhay na mapayapa sa isa't isa when we live peaceably with everyone. So sa lahat ng ating mga 5Ks at ang lahat na nagjo-join sa ating panambahan sa araw na ito, tandaan natin, tayo ay asin ng sanlibutan. Tayo ay tinawag so that we will make a difference for Jesus Christ at sa kanyang kaharian. Tayo ay tinawag to influence others for the glory and honor ng ating Panginoon Diyos. So mga ka-5Ks, let us live an obedient life and let us live peaceably with each other. May the Lord bless all of you and may the Lord grant us His shalom.